Magandang araw po. Ito po si Ed Kaluwag at narito po tayo ngayon sa harap ng aking laptop. Dahil concerning pa rin po ito doon sa mga nangyari tungkol sa kina Divine, Adili at saka kay Rene Baterbonia. Marami po kasi nagtatag sa akin regarding doon sa isang video doon sa parang interview with the coach ng Paucas Sports. So parang ito ay interview with Homer Saison and Pau Salud. So titingnan natin, susuriin natin kasi ayon doon sa mga kumakalat na comments sa mga nangyayari ay merong spekulasyon na ito daw ay anino ng o kaluluwa ng kung sino man, alinman doon sa dalawa at dinadalaw na daw yung kanyang coach. So parang merong paranormally inclined yung nangyari. It happens during the interview. So makikita natin doon sa video, meron tayong dalawang tao na nag-i-interview and then yung coach. It's a tragedy. How are they holding? Tapos yung coach, nakaupo siya, kita yung isang side na mukhang salamin. And then, inulit-ulit ko kasi itong tingnan mabuti kasi baka nga involved ang paranormal o baka nga ito ay kaluluwa ng isa doon sa dalawang yumao, talagang dinadalaw na yung coach. Pero upon checking, yung paulit-ulit, tandaan niyo po yung time stop, no? Kasi medyo mahaba yung pero start natin doon sa 8:48 or 8:49. Kasi from 8:49 to 8:50, split halos seconds lang na may dumaan. So tutukan niyo po yung bandang likod, bandang gilid, actually gilid. Kasi yung likod na is yung table. Na may nagre-reflect, mukhang pintuan po ito na may salamin. So panoorin natin sabay-sabay at tingnan natin mabuti. I-slow mo po namin yan, unti-unti, and titignan natin mabuti. Kasi upon checking, para sa akin ay hindi po ito paranormal kasi masyadong nakadefine po yung shadow. At para sa akin, hindi po lalaki yung shadow. Babae. Because of the figure na nakita. So kayo po, pwede nyo pong balik-balikan and then leave your comments. Paalam nyo po sa amin ano yung findings nyo. So, para sa akin, so ito po yung findings ko. Play natin. You've been with them for almost all this time since the tragedy. How are they holding up? Well, no, I honestly, I haven't been with them that much. We yun. speak online. Ang linaw-linaw po, babae yung dumaan. Most of them give very terse responses, I'm okay. So, malinaw po, babae po yung dumaan na nahagip nung lumitaw doon sa may salamin. So, it was coming from somewhere. Pwede ito po ay dahil sa reflection at may direction po, babae po yung dumaan. Sa figure pa lang niya, kitang-kita. And makikita niyo po dito sa video namin na talagang unti-untiin namin frame by frame na ipapakita sa inyo. And sa ganitong punto po kasi, hindi lahat ng nangyayari ay pwede nating sabihin agad-agad paranormal. We have to use our common sense, our logic, and keen observation. So, if the video or if the incident defies all that, doon pa lang po natin pwedeng i-consider na there is something. Pero hindi pa rin natin agad pwedeng i-claim na paranormal unless we do investigate and find out for ourselves. So para po sa mga nanonood na paranormal enthusiasts din, at para sa mga
commenter and mga bashers lang dyan, see for yourself, magsuri din po kayo. Huwag puro bash lang. Alamin din po natin yung totoo. Isa pa sa video na itinatag sa akin or pinapakita o tinatanong at dumaan din naman po ito sa aking Facebook ay yung tungkol dun sa time kung saan naihatid na yung labi o katawan ni Rene Materbonia sa kanilang lugar ay yung mga tao na kung saan nagkakagulo dahil medyo masama ang panahon, naghihintay sila. Tapos, nahagip ng camera na merong isang na single out na lalaki na according to the viewers, according to them, ay parang kapustura o katulad ng height o tindig ni Rene. Ito nga ba ay pahiwatig na nandun siya at siya mismo ay nag-aabang na makauwi ang kanyang katawan. Pero suriin po natin. Okay. I-play ko po yung video, sabay-sabay nating suriin. So kung titingnan po natin, it's just a mere coincidence dahil nagkataon na yung shade ng pants ni Rene sa isang video niya habang papaalis yata siya or ay katulad ng shades at yung kanyang t-shirt naman ay katulad din ng kulay. So itim. Pero definitely may pagkakaiba dahil yung kay Rene ay may tatak. So ngayon, sabihin nyo naman, kasi sir, paramdam lang naman yan or ano. Pero the thing is, it's just a mere coincidence dahil sa dami ng tao, hindi naman po pwede na walang magkatulad ng damit. Okay? Pangalawa, ito lang yung natutukan ng cam, ng pag-span ng cam, kung sino man po yung nakakuha nito. For sure, hindi lang siya ang tao na nag-iisa na nandoon, na nakakulay itim ng damit, naka-same ng pants. So kung iyon yung bibigyan natin ng diin na dahil katindig niya, lalabas, hindi lang siya yon. Marami pa dyan for sure. Hindi lang nahagip ng camera. So kaya, pero kung ito man ay pahiwatig, siguro ang ibig sabihin lang nito ay natutuwa siya at inaabangan niya yung kanyang sariling katawan na makabalik sa kanyang lugar na sinilangan. So again, para sa akin po, it's just a mere coincidence na nagkatulad lang ng damit at pants yung tao. Hindi po ito paranormal, pero kung ang pahiwatig nito ay maganda dahil nakabalik na siya, then let's just wag na natin siyang kontrahin at ayunan natin dahil kung makakapagpagaan ito sa loob ng mga taong sumisimpatya at nakikiramay kay Rene, hayaan na po natin. Pero paranormally speaking, hindi po siya paranormal. So muli, ito po si Ed Kaluwag at lagi nating tatandaan, ano man ang ginagawa mo, nasaan ka man, hindi ka nag-iisa dahil hindi lang tayo ang nasa mundo.